na mahal. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na banal sa pagkalit sa kahabagan naming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God, Beloved of all, Evangelist Will de Almeida. Maraming salamat po aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong banal na gawa ay natapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan. At bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan mo kami, patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, malapay, ikaw pong maglagay, makatagal dapat bigkasin, ikaw po aking naasahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever, in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Armstrong Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa ating mga viewers, sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamalang Jesucristo. Ating tatalakayin, pamagatan po natin being real with God. Being real or being real with God, sa Tagalog, pagiging totoo na kasama ng Diyos. Pagiging totoo na kasama ng Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Dito po sa unang Pedro 5 talatay 7, talon sa 10, ganito po ang pagkasula, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y nagmamalasakit niya. Yes, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y magbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng Kanyang banal na salita. Being real with God o pagiging totoo na kasama ang Diyos. Kapag totoo daw na kasama natin ng Diyos, sabi ng ating nabasa, yun daw ating kabalisahan ay inilalagak natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil totoo natin kasama ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng ilagak ang iyong kabalisahan kapag sa iyo ay hindi totoong kasama ang Diyos. Pag ikaw ay nagkukunwari lang na kasama mo ang Diyos, mga minamahal, mapapatunayan kapag nasa pagsubok ka na. Kapag may kabalisahan ka na, pag meron ka ng problema, diyan mo mapapatunayan kung totoong kasama mo ang Diyos. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ay kilala ko. Ang tanong, sinabi mong kilala mo ang Diyos, ikaw ba'y kilala ng Diyos? Totoo bang kasama mo ang Diyos? Kapag dumating na ba ang problema sa buhay mo, kaya mo bang patunayan na kasama mo ang Diyos? Diyos ba ang inaasahan mo? Yung kabalisahan mo, kung meron kang karimdaman, ito ba'y inilalagak mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sabi ng ating nabasa, ang pagiging totoo na kasama mo ang Diyos, sabi ng verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya kung totoong kasama mo ang Diyos, mga minamahal, alam mo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Kaya ang sabi ng verse 10 sa ating nabasa, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag, na sa Kanyang walang hanggang kahulatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kung totoong kasama mo ang Diyos, sabi ng ating nabasa mga minamahal, yun daw buong biyaya ng Diyos. Ang sabi,
pagkatapos mong magbata ng maiksing panahon. Sa makatuwid, kung totoong kasama mo ang Diyos, yung pagbabata mo, hindi yan panghabang buhay. Hindi ka aabuti ng kamatayan na ikaw ay nagbabata. Hindi ka aabuti ng kamatayan sa iyong karamdaman na nararamdaman mo araw-araw, maging tulog ka o gising, ang karamdamang nasa iyo, kung totoong kasama mo ang Diyos, ang sabi, sandaling panahon lang yan na nararamdaman mo. At ang Diyos na totoong kasama mo, ang sabi, siya ang magpapasakdal at magpapatibay sa iyo dahil yan ang kabuuan ng buong biyaya ng Diyos. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, na mapatunayan natin sa ating sarili na totoong kasama natin ang Diyos. Ngayon, kung ang kabalisahan mo, inalalagak mo sa iba, wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo kasama ang Diyos. Sinasabi lang ng labi mo yan, pero hindi yan ang buong katotohanan. Dahil maliwanag pala ang sinasabi ng banal na kasulatan, pag totoong kasama mo ang Diyos, ano ang nasa iyo? Ang nasa iyo ay ang buong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, pinatunayan nilang totoong kasama nila ang Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sa 15 taon na pagsubok, mga minamahal, hindi sila bumitaw. Pinatutunayan nila kahit kanino nakasama nila ang ating mahal na Panginoon. Sa maraming pagsubok, sa maraming kahirapan, sa maraming pag-uusig, mga minamahal, pinatunayan nilang kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sila'y pinatibay, sila'y pinalakas sa pananampalataya. Pagkatapos ng 15 years, ibinuhos na ng ating mahal na Panginoon ang biyayang pangako mismo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At pagbuhos ng biyaya, isa-isa naman tayong tinawag, tayo rin ngayon tumanggap ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang biyayang ito ay sinasabing our true honor. Sinasabing my true honor. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na tunay kong dangal o tunay na kapurihan. It is my true honor. Yung buong biyaya ng Diyos, that is our true honor. Sinasabi nating tunay nating dangal, tunay nating kapurihan. Dahil ang tunay na dangal, ang tunay na kapurihan, yung mapatunayan mo sa sarili mo na ang Diyos ay totoong kasama mo. Basa. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 14. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako, at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. My true honor, ang ibig sabihin, tunay kong dangal o tunay na kapurihan. Ano ba yung tunay na dangal, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, pag totoong kasama mo ang Diyos, meron kang dangal, meron kang kapurihan, sa madalit salita, meron kang ipinagmamalaki. Ano bang ipinagmamalaki natin, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa sa verse 14, iyong pagagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Ayun pala ang ating dangal, mga minamahal. Ipinagmamalaki natin, kapurihan natin ito, na ang Diyos na ating nakilala, ang ating pinakamamahalapin ng Jesucristo, pag sinabi niyang pagagalangin ka niya, ikaw ay gagaling. Napatunayan ba natin yan? Ako, dangal ko yan. Yan ang aking dangal. Yan ang aking kapurihan, mga minamahal. Sinasabi ko nga, kung ang aking karamdamang ketong ay gumaling sa 5 gamot na aking iniinom, hindi ko namang ipagsisigawan ako isang ketongin. Hindi ko ipagsisigawan. Bakit? Dahil kahit gumaling ka sa gamot, ketongin ka pa rin. Kaya ka lang gumaling dahil sa gamot. Pero ipinagsisigawan ko sa radyo, sa television, 34 years nang mahigit, hanggang langit, nadangal ko't kapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Nang sinabi ng Diyos na ang aking ketong ay gagaling sa panalangin ng ating beloved Honorable Perez and the Lord, isang dalo ko lamang, unang dalo, way back 1989, September 27, Wednesday service, sa unang dalo ko, ako'y dumating na may ketong, umuwi akong walang ketong, hanggang ngayon, wala akong ketong. Dahil sabi ng ating nabasa, ang Diyos sa akin nagpapagaling, ako'y papagalingin ng Panginoon. O, ngayon,
Yan ang aking dangal, yan ang aking karangalan. Kaya kong ipagsigawan, sino ako? Isang dating kaitongin. Sino ako? Pinagaling ng Diyos, ang aking kapurihan, ang aking dangal. Kaya sabi ng ating nabasa, iyong pagagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong ililigtas ako, at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Palakpakan muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung palang kapurihan, yung ating dangal, hindi ang bagay na meron tayo, mga minamahal. Marami kang ang bagay, mga minamahal. Pag nagkaroon ka naman ng karamdaman, hindi naman ang Diyos na nagpapagaling sa'yo. Inaasa mo sa gamot, inaasa mo sa hospital, inaasa mo kung saan-saan. Nasaan ngayon ang tinatawag na dangal? Nasaan ang tinatawag na kapurihan? Pag ikaw ay napahamak ka lang, walang tagapagligtas sa'yo. Pero sabi ng ating nabasa, ang ating kapurihan, ang ating dangal, Diyos ang nagpagaling sa atin, Diyos ang nagliligtas sa atin sa tinatawag na kapahamakan. Yan sinasabing may true honor. Pagkatapos nito, mga minamahal, meron tayong sinasabing growing a servant's heart. Growing a servant's heart, ang ibig sabihin, lumalago na puso ng isang lingkod. Pag ikaw'y totoong lingkod ng Diyos, ang puso mo'y lumalago sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos. Hindi pa urong, mga minamahal. Kasi noon nasa relihiyon tayo, ano ba ang ating puso? Isang maitim na puso ang meron tayo. Isang makasalanang puso. Isang sinungaling na puso. Isang sakim na puso. Yan ang meron tayo. Totoo ba ang aking sinasabi? Gusto nyo mag-amen? Oh, tama. Pwede nyo bang sabihin nung tayo nasa reliyon, dalisay ang ating puso? Meron pa tayong sinasabing perfect heart nung tayo nasa reliyon? Wala, mga minamahal. Hindi ba? Simple lang tayong magsinungaling. Simple lang tayo, mga minamahal, ihandog ang ating sarili sa kasalanan. Kaya ang ating kasalanan nagbunga na ng karamdaman at nang nakalaan sa atin ay tinatawag na kabayarang kamatayan. Subalit, salamat sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil na ipangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan na sa langit pala ay may tunay na Diyos na makapangyarihan. Dapat nating paglingkuran. Walang ibang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi pala ang reliyon, mga minamahal. Tingnan nyo sa 9, ang mga taong mangmang sa katotohanan, mga minamahal, nandun na naman sila sa kamalian. Diyan ako nang galing. 2 taon ako dyan, mga minamahal, at bago yan, yung pagluhod mula sa pintuan hanggang sa altar, itinuro na ng nanay ko yan sa akin. Grabe ang pagiging devoted ko. Bakit? Pag may tumusok na bato sa aking tuhod, mga minamahal, dahil sabi ng nanay ko, kailangan lalakad tayo mula sa pintuan hanggang sa altar, walang tayuan. Pag tayo ko, mga minamahal, dugo na lumabas sa tuhod ko. Bakit? Dahil akala ko, yun ang sakripisyo. At magbubuhat ka ng napakahabang lubid, mga minamahal, sa mahabang maghapon, 8 to 12 hours. Pag uwi sa bahay namin, mga minamahal, yung aking talampakan, lapnos na lapnos, yung mga bulaklak na raroon, pupulitin ko isa-isa, ilalaga ko sa amin, yung pinaglagaan, liliguin ko. Pagkatapos kong maligo, ketongin pa rin ako. Pagkatapos ng sakripisyo yung makasama namin, mga minamahal, kanya-kanya kami punta sa bisyo, maghanap ng babae, magsugal, uminom ng alak. Di walang-wala sa katotohanan. At sa araw ng Martes, yun na naman ang gagawin natin ng ating mga kawawang kababayan, mga minamahal. Pagkatapos ng sakripisyo, balik sa bisyo. Pagkatapos ng sakripisyo, karamdaman pa rin ang meron. Kaya kong sabihin kasi galing ako dyan, mga minamahal. Galing ako dyan. Yung ang ating beloved former Vice President, Noli de Castro, nakasabayan pa namin yan. Si Rode Fernandez, nakasabayan pa namin yan, mga minamahal. Isipin nyo lahat ng kabarkada ko, dinala ko dyan, mga minamahal. Pagkatapos ng aming ginagawa, balik kami sa kasalanan. Maghanap ka ng babae, uminom ka ng alak, magsugal ka 24 hours. Balik ka lang sa dati, mga minamahal. Wala kang sinasabing a growing a servant's heart. Wala kang sinasabing may puso na lumalago, mga minamahal, bilang isang lingkod ng ating mahal na Panginoon.
Ano ba yung pusong lumalago bilang isang lingkod ng Diyos? Basa. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, ang talatay 11 at 12. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong namang akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Verse 13. Ipakidagdag, verse 13. 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang sinasabing growing a servant's heart o lumalago na puso ng isang lingkod. Ang sabi ng ating nabasa, nasisiyahan ka sa anumang bagay na kalagayan mo. Bakit, mga minamahal? Nasiyahan ka. Natagpuan mo ang katotohanan. Nakilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ang Diyos na magpapala sa iyo, magbabago ng buhay mo, magpapagaling na iyong karamdaman at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Nakilala mo ang Diyos na lumikha sa iyo, hindi ang Diyos na nilikha ng kamay ng tao na ginawang Diyos. Mga minamahal, sino ba ang tunay na Diyos? Yung lumikha sa atin, yung lumikha sa iyo, yung nagbigay ng buhay sa iyo. Ano ang meron sa salibutan? Yung Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Di malaking kasinungalingan. Kaya sabi ng ating nabasa, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masyahan at anumang kalagayang aking kinaroroonan. Dapat matutunan mo para lumago ang puso mo bilang lingkod ng Diyos. Matutunan mo ang iyong kalagayan, masyahan ka. Huwag mong pagsawaang paglingkuran ang tunay na Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Dahil maraming Kristiyano, mga minamahal, kahit sa banal na kasulatan, pinagsawa ang paglingkuran ng Diyos. Si Dimas, kasama ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, tinawag ng Diyos, isang abogado, naging mag-uusig na mga Kristiyano. Ipinapapatay niya, dinadala niya sa bilangguan, pinapapalo niya sa liwasang bayan. Isang araw, si Apostol Pablo, mga minamahal, ay nabulag. At pagdating ng 3 araw, ibinalik ng Diyos ang kanyang paningin. Dahil doon, hindi niya na binalikan ang pagiging abogado at pumatay ng mga Kristiyano, bagkos naging lingkod siya ng Diyos na ang kanyang puso ay lumalago sa paglilingkod sa Diyos. At sa mamagitan ng kanyang mga panalangin sa pangalan ni Jesus, nakita ni Dimas, napakaraming pinagaling na karamdaman, mga bulag na nakita, pilay na nakalakad, mga demon possessed na pinalaya, mga minamahal. Pero pagkatapos doon, huhulihin sila. Dati si Apostol Pablo humuhuli sa Kristiyano, nagpapapatay at nagpapabilanggo. Nang siya'y naging Kristiyano na, mga minamahal, nabaligtad. Siya naman ang pinahuhuli sa liwasang bayan, pinapapalo sila ng 40 times kasama si Dimas. Anong ginawa ni Dimas, mga minamahal? Iniwan si Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, at si Dimas ay iniwanan ako at bumalik sa sanlibutan. So maraming Kristiyanong ganon, mga minamahal. Hindi lumago ang kanilang puso bilang lingkod ng Diyos. Pagdating ng kahirapan, iniiwan nila ang ating mahal na Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, natuto siya anuman ang kanyang maging kalagayan. Ang sabi ng verse 12, saan siya naging marunong? Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at kabusugan at maging sa kagutuman ay magiging kasagana at maging kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya kung siya'y sumagana, si Apostol Pablo may makain, salamat sa Panginoon. Yan ang lingkod ng Diyos na may pusong lumalago. Kung siya'y nasa kasalatan, nasa kagutuman, nasa pag-uusig, ang sinasabi niya, salamat pa rin sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, dahil kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa nagpapalakas sa Kanya, walang iba, ang Diyos na Kanyang nakilala, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Kaya yung tunay na lingkod ng Diyos na may pusong lumalago, walang talikuran niya sa paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, wala siyang talikuran. Kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang katotohanan niyan, hindi natin kaya yung 15 taong pagsubok. Pero ibinigay niya sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang nasa atin sinasabing just a little time of trials. Ibig sabihin, maliit na panahon ng pagsubok. At sa maliit na panahon ng pagsubok na yan, ipakita natin tayo ang lingkod ng Diyos na ang ating puso'y lumalago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nalalagi nating iisipin lahat ng bagay kaya nating gawin dahil tayo walang magagawa. Pero ang nagpapalakas sa atin, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, siya ang gagawa ng paraan para tayo maging malakas, magawa natin ang lahat ng bagay. Kaya pagkatapos niyan, mga minamahal, may sinasabing responding to God's leading. Responding, ibig sabihin, tumutugon sa pangunguna ng Diyos. Saan ka tutugon? Sa pangunguna ng Diyos. Diyos ang nangunguna sa iyo. Hindi ang kapwa mo tao. Hindi ang sarili mo. Dahil kapag ang sarili mo ang nangusang sa iyo, o ang kapwa mo tao ang nanguna sa iyo, pareho kayong ligaw ng landas. Parehong mali ang landas na inyong lalakaran dahil pareho kayong tao. Pero kapag ang nanguna sa iyo, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, sigurado, bawat hakbang ng paa mo ay may katiyakan na ang patungo mo ay sa buhay na walang hanggan. Basa. Dito po sa aklat ng Pangalawang Hari, Kapitulo 1, versikulo 8, balik sa 6. At sila nagsisagot sa kanya, at sila'y lalaki mabalahibo, makapagbigkis na balat ng hayop na sa kanya'y balakang at kanyang sinabi. Father, ano yung binasa mo? 2 King chapter 18, verse 6. Dito po sa aklat ng Pangalawang Hari, Kapitulo 18, versikulo 8, balik sa 6. Versikulo 6 lang. 2 King chapter 18, verse 6. Pakalagay na maayos sa ating monitor. Matagal bang basahin? Ako na magbasa. Dito po sa Pangalawang- 2 King chapter 18, verse 6, ang sabi, sapagkat siya'y lumalaki sa Panginoon. Siya'y hindi humihiwalay ng pagsunod sa Kanya, kundi iniingatan ang Kanyang mga utos na inutos ng Panginoon kay Moises. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong sinasabing responding to God's leading. Ibig sabihin, tumutugon ka sa panguna ng Diyos. Diyos ang nangunguna sa iyo. Tumutugon ka. Hindi ka nagre-refuse. Hindi mo sinasabing, ayaw ko, Panginoon. Kaya nga, nakapagtataka yung iba, malakas pa ang loob eh. Ayaw ko na mahal na Panginoon. Saan ka naman pupunta? Yun lang mag-isip kang ayaw mo na sa mahal na Panginoon. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Yun nga, inaabangan ng kaaway ng Diyos. Yung sabihin ng isip mo na ayaw mo na sa mahal na Panginoon. Dahil pag sinabi na ng isip mo na ayaw mo sa mahal na Panginoon, yan ang tinitibok ng iyong puso, mga minamahal. Lalabas yan sa iyong bibig. Tuwan-tuwa si Satanas dyan dahil sasaluhin ka niya. Hindi ka na makakabalik pa sa ating mahal na Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, nagbago lang ang taon, ang katauhan mo, ang pagkatao mo, luma pa rin. Isang araw, makikita mo ang iyong kalagayan, mga minamahal, yung mga iniwang mong Kristiyanong nanatiling sumusunod sa Panginoon, ang napakinggan mo sa kanila, pinagpala na, pinagpala pa, pinagpalang lahat ng panahon na meron sila. Ikaw naman, kulelat ka na. Hindi ba? Dahil hawak ka ni Satanas. Si Satanas na sinunod mo. Hindi ka na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Sinasabing responding to God's leading o tumutugon sa pangunan ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, lumakip ka sa Panginoon. Hindi ka hihiwalay sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon, kundi ingatan mo ang kanyang mga utos. Sabi ng banal na kasulatan, lalakip ka, susunod ka, iingatan mo ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa mo yan, ano ang ating katapusan? Finally, sinasabing ang meron tayo unenduring happiness.
Unenduring happiness, ibig sabihin, isang walang hanggang kaligayahan. Isipin mo, yan ang meron ka dahil ikaw ay totoong kasama mo ang Diyos. Finally, meron kang isang walang hanggang kaligayahan. Habang yung mga hindi naglingkod sa Diyos, yung mga tumalikod sa Diyos, ang nasa kanila, karamdaman, kahirapan, buktong hininga, isasama pa niya sa impyerno, itatapon pa sa gat-lagatang apoy. Ikaw, sa isang walang hanggang kaligayang meron ka, ano ang nasayo? Basa, huling talata, maghanda ating magpaawit, mga manugto. Sa mga awit, 34, talatay 15, talon sa 17, ganito po ang pagkasulat. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig na Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may kagalakan. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen. Kaya pala sinasabing itong unenduring happiness o isang walang hanggang kaligayahan. Bakit? Dahil sabi ng verse 15, mga minamahal, ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, ang kanyang pakinig ay bukas sa kanilang daing. Sino ang nakatitig sa iyo? Mga minamahal, hindi si Satanas, hindi ka kayang titigan ni Satanas dahil ang sabi ang ating nabasa, ito ay unenduring happiness o isang walang hanggang kaligayahan. Ang nakatitig sa iyo ay mata ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, pag dumaing ka sa Diyos, ang sabi, ang Diyos ay nakahandang duminig sa iyong panalangin. Sabi ng verse 15, ang matuwid ay, verse 17 rather, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Pagdating ng kabagabagan sa iyo, ang kabagabagan, mga minamahal, nasa sanlibutan niyan. Sinasabing trouble, depression, and any kind na gawa ng kaaway, mga minamahal. Kabagabagan yan, nasa sanlibutan yan. Walang exempted, pero sabi ng ating nabasa, ang isang walang hanggang kaligayahan na nasa iyo pa, mananalangin ka sa Diyos, didingin ka pa ng mahal na Panginoon, pagdating sa iyo ng kadalamhatian, ang sabi, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. At dyan mo ngayon, totoong masasabi na ang Diyos ay totoong kasama mo. Yan ang ating titulo, sinasabing, being real with God, ibig sabihin, pagiging totoo na kasama mo ang Diyos. Pagdating ng kabagabagan, ang Diyos ay magliligtas sa iyo. Pag ikaw ay dumaing, ang Diyos ay didinig sa iyo. Lahat tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga dala niyong bisita, mga minamahal, para hindi kayo mapunta sa silon ni Satanas, hindi dumating ang karamdamang ikamamatay, hindi kayo mapunta sa kasalanan. Ngayong araw na ito, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon para maging totoong ang Diyos ay kasama niyo. Tayo umawit, awiting dakila ang pag-ibig mo. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang ibig. Sabihin natin yan. Ang ating mahal na ating Sa'yo ibig. lamang, Jesus, buhay ko'y halay sa'yo. Pagkat ikaw, Pagkat ikaw ang pinagmula sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat na krus yung pinasa. Dakila ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. pag-ibig mo. Hallelujah. Todo ay iniwan mo Lahat na kasama niyong baguhan. upang Maging maligtas nasa ako. labas, nasa parang dali niyo sila sa labas. Hihintayin natin sila. Hallelujah. Dahil sa mga sugat mo, Pinagaling ako nagaling sa sugat ng ating Diyos.
aasahan. Second stanza. Ikaw lamang, O Diyos, ang asahan. Ang ating Diyos ang tangi nating aasahan. Sa'yo lamang, Jesus, Sa ating mahal na Panginoon, tayo'y mananalig. pagkat ikaw ang dahilan, kaya maglilingkod sa'yo. At sa langit na At sa tahanan, langit na tahanan, ako'y kasama mo. ako'y kasama mo. Dakila! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Dakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Puno ay iniwan mo Hallelujah! upang maligtas akong dakila. Dakila! Habang ng ating mahal na Panginoon. Abot mo Dahil sa kanyang mga dahil sugat, sa mga sugat mo, tayo'y nagsigaling. pinagaling ako. Kuwang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, labi ko, Ang dating ko'y pagpupuri sa'yo. pagpupuri sa'yo, at magpakailan pa man, ikaw Jesus pasalamat. Ulitin natin ang second stanza. Ikaw lamang ang Diyos ang aasahan. Ikaw lamang, O Diyos, Sabihin natin, ang aasahan. Sa'yo lamang, Jesus. sa'yo lamang, Jesus, Mananalig ako. mananalig Hallelujah. Pagkat ikaw ang dahilan. ikaw ang dahilan, Kaya naglilingkod kaya sa naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Ulitin natin yan. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, Sabihin natin, ang aasahan. asahan ko, Sa'yo lamang, Jesus. sa'yo Iparinig natin sa mahal na mananalig ako. mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan, Kaya naglilingkod kaya sa'yo. naglilingkod sa'yo. At sa langit na At sa tahanan, langit na tahanan, ako'y kasama mo. ulitin natin. Ikaw lamang, O Diyos. Iparinig natin sa malapit. Siya ang ating aasahan. Sa'yo lamang. Sabihin natin, mananalig ako. Mananalig ako, Hallelujah. pagkat ikaw ang dahilan, kaya Hallelujah. maglilingkod sa'yo. At sa langit na Sa tahanan, langit na tahanan, ako kasama mo. Yes. Hallelujah. Dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka, malapay sa dakilang pag-ibig mo. puno ay iniwan mo
Ikaw, Jesus, pasalamat. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang pasalamatan, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating dakilang Diyos sa langit na dapat papurihan, pasalamatan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga bisita na narito sa harapan, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan, sapagkat sabi ng Biblia, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-isang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Yan po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan, ang kasalanang nagawa ay kinakailangan itong pagsisihan at kailanman ito po ay huwag nang babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais siya pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayong gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito, ang ating mahal na Panginoon. Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon, mga minamahal, habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po ay darating sa inyo, mga minamahal. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, ang inyo pong gagawin ngayon, pakitaas ang inyong 2 kamay. Yan po ay tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin, sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon,
Ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista. Aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan, dakilang Diyos, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa lahat ng aming mga minamahal, mga bisita, mga baguhan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo silang lahat. Dakilang Diyos, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, mahal na Panginoon, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Amin silang makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong naisagawa. Ang kulang po, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng banal na gawain, maaari po kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong aalalay sa inyo, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na, mga kapatid, tayo po dadako sa ating pong Holy Supper. Narito po ang ating beloved preacher, Benedict Purlahi. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Brother Adel, my beloved group teacher. Mga minamahal, tayo naman po dadako po sa banal na hapunan. Bago po natin isagawa ang banal na hapunan, na ito po ang pag-alaala sa kamatayan ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ito po sagrado, ito po ay banal. Kaya tayo po mga minamahal, bago tayo magsagawa ng banal na hapunan, tayo po ay humingi ng kahabagan na nagmumula sa ating pong dakilang Diyos. Atin po munang awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na habang ating pong inaawit ang Search Me, O God, atin po saliksikin ng ating mga puso, na minsan tayo po nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos, na tayo po ay hindi na lumalakad sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang Diyos, siya po ay mahabaging Diyos, siya po ay mapagpatawad na Diyos. Awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Search Hallelujah. oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior, Lord.
Bago tayo sumali sa banal na hapunan, kinakailangan mga minamahal, tayo po ay humingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Kung tayo po nagkaroon ng kagalit, humingi tayo ng tawad sa taong ating po nakagalit. Tayo po magpatawad sapagkat ang Diyos, siya po mapagpatawad na Diyos. Kaya nga sabi dito mga minamahal sa banal na kasulatan, sa unang Korinto Kapitulo 11, talata po 26, sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Kaya nga mga mahal, pagsali natin, pagsawa natin ng banal na hapunan, ito po'y pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan mga mahal na ating pong maging kaapat dapat tayo sa pagsalo sa banal na hapunan. Kaya nga mga minamahal, tayo po'y manalangin, humingi tayo ng tawad sa ating pong dakilang Diyos, humingi tayo ng kahabagan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpal naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, sa una't panalangin po ng aming po minamahal at ginagalang na pastor at evangelista Willis Dalmida. Mahal na Panginoon, ang bawat sa amin. Kami po, mahal na Panginoon, na humingi ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, mga kahinaan na amin na pagbibigyan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Patawain po ang bawat sa amin. At sa pagsalin namin sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, na ito po'y pag-alaala ng iyong kamatayan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gawin mo kaming kaapat-dapat, mahal na Panginoon, na sumali sa banal na hapunan sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay na ito po'y nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na siya po ay nabayubay dahil sa ating mga pagkakasala. Sabi dito mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ang sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin mga minamahal ang katas na ubas. Ito po ang nagsimbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa talatang 25, at gayon din naman, hinawakan ang sao pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang saong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Puwisin ka. Maraming salamat, Jesus. Hallelujah! Buhay, tinapay ng buhay, iyong lalalahanin. Ang kanyang paghihirap, upang tayo'y makapiling.
Salamat po, Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Diyos Jesus. Hallelujah. Mga mahal tayo tuloy-tuloy na. Dadako naman tayo mga sa mga pangailangan at aking pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Oil Preacher, Pedro Ignacio. Tayo manalangin sa ating mga pangangailangan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. O putakila namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Sus. Pinakamamahal na Panginoon, kami tumudrog sa trono ng biyaya, nagsasumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulit sa makainan na pagbigyan, patawad po. Dalangin po ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagkapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawin ng Pastor Evangelista Willie Sadalmeda, yung Banlo Pueta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gawat, mga kapatiran sa buong daigdig. Patid po namin na hindi po maigsi yung kumain, hindi may pagkalumpangailangan ng bautis at hindi po malayo yung pandinig na hindi mapakinggan ng hinayin ng anak. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasawahay, ang demonyo karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, cast out, cast out, cast out, cast out, demons of problems. Be healed in Jesus' name, mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamalaparan. Tayo mulubundag mga minamahal ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin dakilang Diyos. Purihin ang Panginoon. At tayo